Mukhang seryoso na talaga ang 76ers sa bagong era nila dahil sa unang pagkakataon mga idol nagsama-sama na sa court sina Lebron, Jaylen Brown at Tyrese Maxey. At habang nagsisimula ng mabuo ang chemistry ng Sixers, may malaking galawan din sa Cleveland at Denver. Peyton Watson papunta sa Cavaliers habang posibleng si DeMar DeRozan naman ang maging next target ng Nuggets. At sa Lakers, ibang klase rin ang ginawa ni Luka. Hindi lang simpleng workout ang plano niya para sa mga teammates niya. Dadalhin niya mismo ang buong team sa sulubin niya para sa isang 5-day mini training camp. Simulan muna natin mga idol sa Philly. Nung nakaraan nag-workout na itong si Maxey at Lebron pero for the first time mga idol, magkakasama na sa practice si Lebron James, Jaylen Brown at Tyrese Maxey. Sayang nga lang at hindi pa natin nakita kasama si Embiid o kaya itong si Edgecomb. Sa bagay hindi pa naman to yung official team practice. Ginawa ang early morning session sa Los Angeles kasama ang trainer na si Chris Johnson. At based sa mga lumabas na photos, mukhang maganda agad ang mood ng tatlo. Makikita sila magkakasama, nakangiti at magkakaakbay pa pagkatapos ng workout. Oh, good man. Finish. Yeah, over, baby. Get up. Come on, babe. Come on, babe. Good cut, JB. Oh, good pass. Come on, Reese. Come on, baby. Right there. One-on-one. Good move. One-on-one. Siyempre, workout pa lamang ito at napakaaga pa talaga para sabihin kung magiging successful agad ang combination nila. Pero malaking bagay pa rin na nagsisimula na magkaroon ng pagkakataon sina Lebron, Brown at Maxey na makilala ang laro ng isa't isa bago pa man tuluyan magsimula ang season. Mukhang etong tatlo yung magpapalit-palitan sa pagiging backcourt players ng kanilang team. Alam naman natin na kahit forward ang posisyon ni Lebron, pwede siya maging point guard o facilitator ng team kahit nandyan si Brown at Maxey. Napakaraming talent talaga ang kupunan na to. Nakuha nila si Jaylen Brown mula sa Boston sa isang blockbuster trade habang pumirma naman si Lebron ng 2-year deal sa Sixers. Idagdag mo pa si Tyrese Maxey at syempre nandyan pa si Joel Embiid. Pero kasama ng talent na yan mga idol ng isang malaking tanong. Halimbawa last possession, kailangan ng game-winning shot. Sino na ngayon ang magiging unang option? Si Lebron ba? Eto bang si Jaylen Brown, si Joel Embiid o baka si Maxey depende sa matchup? At mismong si Maxey based sa interview na lumabas, sinabi niya hindi raw ganun kasimple ang sagot. Ayon kay Maxey, depende talaga iyon sa sitwasyon. Pero para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay walang pwedeng magkaroon ng ego sa kanilang team. At may punto siya doon. Eto pa nga yung sinabi ni Maxey. Meron silang dalawang players na naging regular season MVP, dalawang finals MVP, multiple gold medal winners at ilang players na napatunayan na kaya mag-average ng 20 plus points per game. Marami rin sa kanila ang naging all-star at all-NBA. Sa madaling salita, halos lahat ng pangunahing players ng Sixers ngayon may sariling resume at may dahilan para gustuhin hawakan ng bola sa crunch time. Kaya para kay Maxey, kailangan talagang isatabi ang ego at gawin lahat collectively. At baka ito talaga magiging isa sa pinakamalaking challenges ng Philadelphia. Hindi problema ang kakulangan sa star power. Ang tanong ay gaano kabilis sila magiging komportable na minsan hindi ikaw yung bida sa possession. Halimbawa mga idol, may mga games na baka si Embiid ang kailangan pahawakan ng bola at dumali sa low post. May ibang matchup naman na baka mas effective si Maxey. Posibleng si Brown naman ang may advantage habang si Lebron ang nag-set up ng opensa. Kaya interesting talaga makita bago pa magsimula ang season na ginagawa na nila isang bagay na importante para sa isang bagong team. Buuin yung chemistry at tiwala sa isa't isa. Samantala hindi lang Philadelphia ang gumagawa ng malaking moves. May mga major trade ding nabuo involving Cleveland, Denver Clippers at based sa updated full details pati Washington Wizards. Ayon na naman kay Shams Charania, mapupunta si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers habang si Max Strus naman ay mapupunta naman sa LA Clippers. Makukuha naman ng Denver Nuggets ang unprotected 2031 first round pick mula sa Cleveland at isang second round pick. Ito yung full trade details. Clippers ay matatanggap si Max Strus at Cam Whitmore. Ang Nuggets naman ay makukuha si Julian Reese na i-waive din kasamang 2031 first round pick at isang second round pick. Ang Cavaliers naman syempre makukuha si Peyton Watson. At ang Wizards naman ay matatanggap si Trey Mann, isang 2027 second round pick at cash. So may difference sa unang report at sa updated breakdown pagdating sa buong structure ng deal.
Pero consistent ang pinakamalaking parte nito ay etong si Peyton Watson papunta sa Cleveland. At hindi lang basta lilipat etong si Watson. Ayon sa report mga idol, pipirma siya ng bagong 4-year, $88 million contract para sa Cavaliers na may player option pa at trade kicker. 23 years old pa lang si Watson kaya understandable kung bakit interesting etong move para sa Cleveland. Pero para naman sa Denver, mukhang may kasunod silang plano. Ayon kay Chris Haynes, tinitingnan ng Nuggets si DeMar DeRozan matapos nilang i-trade etong si Watson. Na-wave kasi etong si DeMar DeRozan ng Sacramento Kings noong July. At ayon sa report, nakikipag-usap ngayon ang Denver sa 36-year-old free agent. Nag-average si DeRozan ng 18.4 points noong nakaraang season at reportedly naghahanap siya ng contract around mid-level exception. Kaya mukhang may trade-off talaga dito para sa Nuggets. Binitawan nila ang mas batang si Watson pero posibleng ang kapalit ng move na yon ay magkaroon sila ng pagkakataon idagdag ang proven veteran scorer sa katauhan ni DeRozan. Wala pa kumpirmasyon na pipirma talaga si DeRozan sa Denver. Sa ngayon, ayon pa lang sa report, interesado ang Nuggets at may talks na nangyayari. At dahil dito, hati na ang reaksyon ng mga fans. May mga nag-aalala dahil mawawala itong si Watson at ang potential fit niya sa laro ni Nikola Jokic. Pero sa kabilang side naman, may naniniwala na pwedeng maging effective si DeRozan kung complementary role ang ibibigay sa kanya ng Denver. At kung matutuloy nga yun, magiging interesting makikita kung paano gagamitin ng Nuggets ang isa sa veteran scorer nila tulad ni DeRozan sa tabi ni Jokic. Habang active ang ibang team sa roster moves, mukhang ibang klase naman ang approach ni Luka sa Lakers. Ayon kay Ramona Shelburne, dadalhin ni Luka ang Lakers teammates niya sa Ljubljana, ang capital ng Slovenia, para sa 5-day mini training camp. At hindi lang basketball ang nakaplano. Reportedly, nag-chartered pa si Luka ng plane para sa mga teammates niya. May gift bags pa mga idol, fishing sa Lake Bled, golf at iba pang team bonding activities. So parang combination ito na mini training camp at pagkakataon para mas maging close ang buong Lakers team. Nung nawala si LeBron, parang inako na talaga ni Luka na siya na ang maging leader ng team. At interesting yan dahil chemistry rin ang isa sa pinakamahirap buuin sa NBA. Pwede ka mag-practice ng paulit-ulit pero iba pa rin pa nagkaroon kayo ng oras bilang teammates outside the court. At mukhang yun ang gustong gawin ni Luka. Dalhin ng teammates niya sa sariling bansa niya at gamitin ang trip na ito. Hindi lang para maghanda physically, kundi para magkaroon din sila ng mas magandang connection bilang grupo. Ngayon, ang tanong mga idol, magiging effective ba ang chemistry ng tatlong superstar na sina LeBron, Brown at Maxey? At para naman sa Lakers, nakikitaan nyo ba ng leadership skill etong si Luka? Komento nyo lang yan sa baba at huwag kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe para sa iba pang NBA updates.